Meron po tayong mga edad ko alay ko envelopes sa gilid ng upuan na pwede natin gamitin sa ating pag-aalay. Mangyari ay kunin lang po ang envelope ng buwan ng inyong kapanganakan at iaalay ito mamaya pagkatapos ng communion. Maraming salamat po. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinaalalahanang manamit ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Ngayon po ay 3 araw ng ating Misa de Gallo na may temang nananalig sa mga pangako ng Diyos. Ngayong 3 araw ng ating nobena, inaanyayahan tayong magnilay sa isa pang patunay sa katapatan ng Diyos sa kanyang pangakong magpapadala ng isang tagapagligtas na buhat sa angkan ni Abraham at David. Ang pagtutuunan ngayon ay si Jesus bilang siyang supling ni David na maghahatid ng kaligtasan sa bayan ng Diyos at siyang magiging Emmanuel, Diyos sa ating piling. Inulit ng Diyos ang kanyang pangako sa panahon ng mahigpit na pagsubok nang malimot na ng bayang Israel ang mga pangako niya kina Abraham at David. Ngunit ang Panginoon ay di nakalilimot ni sumisira sa kanyang mga pangako. Ngayon, sa pamamagitan ng propetang si Jeremias, inuulit niya ang pangakong pagpapadala ng isang tagapagligtas na buhat sa angkan ni David. At sa Ebanghelyo, ipinahahayag niya kay Jose ang pagtupad dito. Ang katapatan ng Diyos ay dapat na magbibigay ng pampalakas loob sa ating lahat, lalo na sa mga panahon ng krisis at pag-aalinlangan. Dapat din itong maging paalala sa ating makipagtulungan sa kanyang plano, gaya ng ginawa ni Jose. Magsitayo po ang lahat at simulan natin ang ating banal na pagdiriwang.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinagpapala ka namin. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na kapanganakan, ikaw ay nanirahan sa amin. O Diyos, aming mapagbiyayang Ama, totoo na hindi namin lubos na maarok ang iyong malalim na karunungan, lalo na ngayon habang sinisikap naming matanto at pahalagahan ang iyong mga regalo kina Maria at Elizabeth. Tinatanggap namin ang aming mga limitasyon at ipinagkakatiwala namin ang aming sarili sa iyo, upang matanggap din namin ang iyong biyaya at upang maibahagi ang kagalakan at pagmamahal sa isa't isa, tulad ng ginawa ni na Maria at Elizabeth. Amen. Bilang mag-anak ng Diyos na nagkakatipon ngayong ikatlong araw ng simbang gabi, tayo buong tiwalang humiling ng kapatawaran ng Panginoon. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
Kaming naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalang sa aming umaalipin, ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maganda ang pagpapahayag ng pag-asa ng propetang si Jeremias para sa mga nagdadalamhating bayan ng Huda. Isang banal na inapo ni Haring David, ang Mesiyas, ay maghahatid sa kanila sa kapayapaan, pagkakaisa at katarungan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid. Isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanilang tumutulong upang sila'y maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya't ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin mong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Mabuti. Nakatulog po kayo kagabi? Nakatulog po kayo kagabi? Kung kayo po ay nakatulog kagabi, ano po ang inyong kwento ngayon sa inyong paggising? Mayroon po bang special na kwento sa inyong paggising? Ano po kaya ang inyong kwento Pasko at kwentong panalangin ngayong umaga? Karaniwan po sa banal na kasulatan na kung saan sinusugo ng Panginoon ang anghel upang magdala ng magandang balita, katulad ng ating narinig ngayon kay Jose, kay Zacarias, kay Maria, at sa mga pastol. Subalit sa Ebanghelyo ni San Mateo, ngayong araw, tayo'y lubos na pinaalalahanan tulad ni San Jose, na masigit nating maunawaan ng plano ng Diyos kung tayo ay mayroong malalim na ugnayan sa Kanya sa pamagitan ng pananahimik. Alam niyo po, mayroon akong kakilala. Sabi ko, "Kumusta kayo nung kapitbahay mo?" Sabi niya, "Okay naman kami, Father, hindi na tulad nung dati. Mas tahimik ang buhay." Sabi ko, "Buti naman at tahimik ng buhay niyo." "Yes, Father." Sabi ko, "Anong sekreto? Bakit tahimik na yung buhay?" "Hindi naman po kami nag-iimikan, kaya tahimik ang buhay." Mga kapatid sa pananampalataya, magkaiba po yung hindi kinikibo at hindi umiimik sa pananahimik. Nang malaman po ni Jose na si Maria ay nagdadalang tao, siya ay nagdesisyon na hiwalayan ng lihim si Maria upang hindi siya mapahamak.
Maganda ang kanyang intensyon, maganda ang kanyang plano, at sa paniniwala niya, ito ang tamang gawin. At ito ang mas makakabuti para kay Maria at sa sanggol at para sa kanyang sarili. Ngunit sa kanyang pagkahimlay, ipinaliwanag sa kanya ng anghel ang buong plano ng Diyos at kung ano ang kanyang magiging papel sa planong ito. Kapatid, ngayong 3 araw ng simbang gabi, ikaw, sa iyong pagising, ano po kaya ang plano ng Diyos para sa iyo sa kaligtasan ng sangkatauhan? Bilang ama, ano kaya ang plano ng Diyos sa iyo para sa kaligtasan ng sangkatauhan at para sa kabutihan ng iyong pamilya? Bilang ina, ano po kaya ang plano ng Diyos sa iyo para sa kaligtasan ng sangkatauhan at ng iyong pamilya? Bilang pamilya, ano po kaya ang plano ng Diyos sa inyo para sa kaligtasan at sa mas ikabubuti ng pamayanan? Bilang parokya, ano po kaya ang plano ng Diyos sa inyo para sa mas ikalalago ng pamayanan, lalo na sa buhay espiritual? At dahil dito, nagbago ang isip ni Jose. Bagamat salungat ito sa kanyang orihinal na plano at balak sa pagbuo ng pamilya. Mga kapatid, sa pananampalataya, kadalasan o mas madalas, mas madali yung maging tulog, yung magtulog-tulugan. Mahirap imulat ang ating mga mata sa katotohanang salungat sa ating pamamaraan o sa ating pananaw. Sa kabila ng mga patuloy na patotoo ng iba, katulad ni Jose, kailangan tayong magising sa katotohanan. Kaya nga po, patuloy nating pinagninilayan yung kahalagahan ng panalangin. Si Jose ay isang matapat na Hudyo. Siya ay isang masunurin na Hudyo. Huwaran, modelo. Sa madaling sabi, siya ay may buong pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga po, nung siya ay nasa isang krisis na sitwasyon, mas pinili niya ang manahimik. Yung manahimik na walang ginagawa, sa halip yung manahimik na matutong magtiwala at ipagkatiwala sa Diyos ang lahat. Dahil siya ay matapat na Hudyo, ibig sabihin yung krisis na kanyang pinagdadaanan, kanya itong ipinagdadasal at pinagninilayan. Kanya itong pinagpaplanuhan ano ang dapat gawin. Marahil yun din po yung panyaya sa atin ngayon. Balikan po natin yung mga maraming pagkakataon sa ating buhay, mga sitwasyon, krisis, problema sa ating buhay na hindi dumaan ng panalangin. Na hindi dumaan na tayo muna'y manahimik, payapain ang ating isip at puso bago tayo magsalita. Ilan po kaya sa mga relasyon ang nasira, nagkaroon ng lamat, mas lumalim yung sakit, bunga ng mga agarang reaksyon, bunga ng hindi mo na pakikinig, bunga ng wala mo ng pagninilay at pagkilatis upang tingnan yung buong sitwasyon. Kung titingnan po natin, hindi lang naman si Maria yung mapapahamak. Kahit yung sanggol ay maaaring mapahamak. Kaya nga po, ano po kaya ang maaaring mangyari o nangyari kung sakali na hindi nagnilay si Jose? Yung sanggol
na ipinaglilihi at ipinagbubuntis ni Maria na anak ng Diyos, ano kaya ang maaaring mangyari? Ano kaya ang magiging kwento ng sangkatauhan? Sabi nga ng ibang manunulat, si Jose ay ang tagapagligtas ng tagapagligtas. Si Jose ay naging tagapagligtas ng tagapagligtas. Parang hindi akma sa ating pananampalataya dahil nag-iisa lang naman si Jesus na ating tagapagligtas. Subalit sa pagkakataong iyon, siya ay naging tagapagligtas ng tagapagligtas sa kanyang pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos. Si Maria, sa kabila ng takot, ay mas pinili ang magtiwala sa mga plano ng Diyos para sa kanya at sa sangkatauhan. Si Jose, na hindi inisip ang kanyang sarili lamang, mas pinili ang manahimik, subalit may ginagawa. Mga kapatid sa pananampalataya, kung ikaw po'y may pinagdadaanan ngayon na krisis at mga problema, maraming katanungan, kalituhan, tandaan po natin na mayroong mas mabuti at magandang plano ang Diyos para sa atin. Sa kabila ng mga krisis at problema, huwag sana po tayong lamunin at paghinaan ng loob na mawalan ng pag-asa. Pagnilayan, magdasal, matulog kung kinakailangan, tulad po ngayon. Harinawa, sa paggising po ninyo, mayroong magandang kwento ang inyong Pasko. Manatili sa pag-ibig ng Diyos, magtiwala sa pag-ibig ng Diyos. Anumang krisis at problema, meron tayo ngayon, ipagkatiwala sa Diyos. Naway matularan po natin si San Jose, manatili tayong bukas sa mensahe ng Panginoon, laging umaasa sa mensahe ng Diyos, para sa atin at maging masunurin sa kanyang utos. Katulad sa ating unang pagbasa, pangarap at hula ni Propeta Jeremias ang pinanghahawakan po natin. Ngunit kailangan ni Jeremias ng kaunting tulong. Kailangan ng Diyos ng tulong po natin upang ang kanyang pangarap para sa atin ay mangganap at magkatotoo. Mga kapatid sa pananampalataya, harinawa, matuto tayong maglaan ng oras na manahimik. Pakinggan ang Diyos na palaging kumakatok at kasama natin sa araw-araw. Maglaan po tayo ng ilang sandali ng pananahimik. Harinawa, sa pagdilat ng ating mata, katulad ni Jose, tayo rin ay agarang tumugon sa paanyaya ng Diyos. Amen. Tumayo po ang lahat. Pinangangalagaan tayo tuwina ng Diyos at lahat ng ginagawa niya ay para sa ating kabutihan. Ihabilin natin ngayon ang ating sarili at ang buong sangkatauhan sa kanyang masuyuing pagkalinga. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Kristiyano, habang naghahanda tayo magdiwang sa kapanganakan ni Jesus,
Mapagtunan nawa natin ang anumang nagbubuklod at hindi naghahati-hati sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, ating obispo at mga pinunong espiritual sa ating pamayanan, naway maging inspirasyon sila sa kanilang mga kawan, sa kanilang sipag at sigasig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng bansa at mga samahang pandaigdig, naway patnubayan ang kanilang mga plano at gabayan sila tuwina ng mga prinsipyo ng kapatiran, pagkakaisa at pagkakawanggawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga gulang, ng mga bata, naway pagngatuan nila ang kanilang pananagutan bilang magiliw na kasama ng kani-kanilang mga kabiyak at kasangkapan ng kalinga ng Diyos sa kanilang mga anak. Sa pagtulad sa halimbawa ni San Jose, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na nagkakatipon dito, upang ihanda ang ating mga puso para sa pagdating ni Jesus, naway maging bukal na inspirasyon at pagkakaisa para sa lahat ng magandang halimbawa ng ating buhay mag-anak. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa may mga kapansanan, malubha at pangmatagalang, maging tampulan nawa sila ng atensyon at kalinga ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa bukluran ng UP professors, sa paghahanda natin sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus, naway mapuno ang ating mga pagtitipon ng pasasalamat, pagbubukas palad at diwa ng pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng pamilya sa ating bukluran, nawa ang diwa ng Adbyento ay mapagtibay ng kanilang pagkakaisa at mapalalim ang pag-uunawa sa tunay na kahulugan ng Pasko. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik po nating ipinalangin ang ating mga pansariling kahilingan at mga kahilingan sa misang ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos at Ama ng lahat, ipagkaloob mo ang iyong pagpapala sa aming lahat ng nilikha mo ayon sa iyong wangis. Aliwin mo ang mga nahahapis, bigyan mo ng pag-asa ang mga nag-aagaw buhay, at pagkalooban mo kaming lahat ng kapayapaan at biyaya sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagdiriwang namin itong paghahain sa iyo ay magpagindapat nawa kaming pangibabawan ng ngalan mo, upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw ng anak mong naging abang tao, upang kami pagalingin, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birhen, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iatsa sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Ito ang ating Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming ipinagdiwang sa banal mong tahanang ito. Mapaghandaan nawa namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Announcement po? Wala pong announcement? Magsiupo po muna. Sige po. Una sa lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa ating mga gawain sa parokya. Pakicheck na lang po sa ating official Facebook page ang ating mga schedule sa ating mga misa, gawain, lalo na ngayong panahon ng Adbyento, Misa de Gallo at Simbang Gabi. Ganon din po ang mga programa, social services po ng ating parokya. Meron po tayong Bundle of Joy at inaasahan po na may balik na po yung mga inyong alay kaloob. Anumang donasyon para sa ating mga kapatid na mahihirap sa ating mission area na ating pamamahagi sa December 24 ng umaga para meron po silang pang Noche Buena. Sana mas maibalik niyo po ng mas maaga para maihanda po ng mga SSDM para sa pagbibigay po sa kanila. Patuloy pa rin po yung ating edad ko alay ko bilang pagpapasalamat sa Panginoon sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob sa atin. Na po, sa pagkakaalam ko sa loob ng first and second day, tayo po ay nakalikom ng mahigit 46,000. So palakpakan po natin ang Panginoon. Pagpapakita at pagkilala sa pagpapala ng Diyos sa pagkakaloob sa atin ng buhay. Kaya nawa patuloy tayong maging mapagpasalamat sa Diyos sa buhay na ipinagkakaloob sa atin. Sapagkat kung magkakasakit tayo, mas malaki yung gastos. Hindi po madali. Mas malaki yung gastos. Kayo po ba may mga envelope na? Wala. Yung wala pong envelope, mayroon pa po dyan sa side po ninyo. Ilalagay po ninyo dyan kung ilang taon po kayo. Kung 46 po kayo, lagyan nyo po ng 46. So, ibig sabihin hanggang 46 years na lang po kayo. Kung gusto nyo pong medyo dagdagan pa ng Diyos yung inyong buhay, so dagdagan nyo rin po. Hindi, biro lang po. Any amount na pagpapasalamat sa Diyos sa inyong edad, pagpapasalamat sa maraming biyaya, gawin po natin ngayon at sabay-sabay po tayo bilang pagpapasalamat sa Diyos. See
Muli maraming salamat po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa ngalan ni Father Xiao, ang kawaksing kura ng PPC, ng PFC, ng BEC, at ang lahat ng laikong lingkod ng San Lorenzo, ang aming pasasalamat sa inyong walang hanggang support at panalangin. Bukas po, umamaya sa inyong pagsimba, may mga envelope po nandyan. Pwede po kayong magbigay. Pili lang po kayo. Habang buhay nakaupo o tatayo po kayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Naalin ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.